Hi mga preni, katulad nyo rin ba ako na mahilig sa pansit? Yung kahit walang okasyon, basta't nag-crave ay magluluto tayo. Tapos ihahalo na lang natin kung ano lang yung mga sangkap na meron tayo dito sa bahay. Kaya naman tara, simulan na natin. And I'm Fanny from Fanny's Cookery. Nagtira lang ako ng konting roasted chicken na ulam namin kagabi. Ito ang ihahalo ko dito. Gamit na lang kayo ng raw chicken breast. At meron din akong dried earwood mushrooms. Mura lang ito sa palengke. Lagyan ng tubig at ibabad natin ito ng 15 minuto. Pagkatapos ay i-shred na natin ang chicken. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Ayan, set aside muna natin. Samantalang sa isang stainless bowl ay ilagay natin ang 250 grams vermicelli first class ito. Maganda itong gamitin, subuko na at hindi nakakabara sa lalamunan. Then lagyan natin ng very hot water, as in yung bagong kulo. Ito kasi yung cooking process natin dito, kaya dapat maluto ng husto ang noodles. At ibabad natin ito ng 10 minuto. Ayan, i-drain well at hiniwa ko na din itong mushroom ng ganito kaliliit. 10 minutes later ay malambot na rin ang noodles. Saka din natin i-drain well. Then lagyan ng sesame oil or any kind of cooking oil to prevent sticking. Set aside muna natin. Sa another bowl ay magtakal ng 1/3 cup of water, 2 tablespoons soy sauce, and 1 tablespoon of sugar. Mix well to combined. Maglalagay din ako dito ng 1 tablespoon of sesame oil or any oil and 1 to 2 tablespoon oyster sauce. Taste accordingly. Mix well to combined and set aside. In a heated pan, add cooking oil about 3 tablespoons. Add garlic, saute for about 20 seconds. Then onion, saute until translucent. Ilagay na natin ang carrots, saute for a minute. At lagyan din natin ng annatto powder or atswete for extra flavor and natural color. Ilagay na natin ang sliced mushrooms or tengang daga. Ito yung makikita natin sa mga tuyong puno na nakadikit. Saute natin for about 1 minute. Then lagyan ng chili powder. Optional lang ito mga preni ha. Nilalagyan ko lang ito para may extra anghang. At ilagay na natin ang shredded chicken. Kung hilaw naman ang manok na gagamitin ay unahin nyo yon sa paggisa ha. Season with pepper and salt. Stir fry lang natin for a few minutes until maabsorb na ng chicken ang mga seasonings. At ilagay na natin ang cabbage. Madali lang itong maluto kaya naman huli ko itong nilalagay. Huwag pa kalulutuin ha, maganda kasi ito kung crunchy pa talaga. At ilagay na natin ang mix sauce na tinimpla natin kanina. Stir fry lang natin hanggang sa maluto na ang sauce. Yung nakikita nyo na kumukulo ng ganito oh. At maaari nang ilagay ang cooked vermicelli or sotanghon. Since luto na ito ay ihalo na lang natin ito sa mga gulay. Kaya isa't po sa low heat. Kailangan lang ay maabsorb na ng noodles ang mga sangkap para magkaroon ito ng lasa. At kapag nag-well incorporated na ang mga sangkap, turn off the heat. Kita nyo ba yun mga preni? Ang sarap tingnan kahit simpleng sangkap lang ang ating ginamit. At ilipat na natin sa bowl. At kung nakabot kayo sa punto ng bidyong ito, ay mga tagasa naman kaya ang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat! Samahan pa natin ang kalamansi na siyang kukompleto sa ating chicken sotanghon. At ito pa sumandok pa ako para sa ating pre-taste. Kumusta po mga preni? Nagustuhan niyo po ba ang sariling version ko sa pagluluto ng sotanghon? Simple lang ito pero panalo naman ang sarap. Kahit subukan niyo pa. Napakabango ng pagkakaluto kaya naman tara kain na po tayo. Pwedeng pang almusal, pang ulam at pang merienda. Try na! Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!